Kahit di nabigyan ng immunity, tutulong pa rin umano ang kampo ni Napoles sa gobyerno kaugnay ng pork barrel scam. Kasabay nito, papatunayan pa rin daw nilang hindi si Napoles ang most guilty sa kaso. Ang kampo naman ni Senador Bong Revilla, iaakyat na sa Korte Suprema ang kanilang petisyon. Ang mainit na balita hatid ni Trisha Zafra. Hindi pa natatanggap ng kampo ni Senador Bong Revilla ang kopya ng resolusyon ng Ombudsman na nagbabasura sa inihaing motion for reconsideration ng Senador hinggil sa kasong plunder at graft. Pero pinag-aaralan na raw nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Unang-una, maaari naming ipanig yung resolution na yan ng Ombudsman denying our motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petition for certiorari and prohibition. Sa gitna nito, pinabulaanan ni Bodegon na paulit-ulit lang ang kanilang depensa base sa pahayag ng Ombudsman. Kung susuriin daw kasi ang kanilang motion for reconsideration, may mga bago silang argumento. Ito raw ang makapagpapatunay na dapat na i-dismiss ang kaso laban sa kanilang kliyente. Pinabulaanan naman ni Attorney Stephen David, abogado ni Janet Lim Napoles, ang isyong hindi na sila magbibigay ng ebidensya kaugnay ng pork barrel scam, kasunod ng pagbasura ng Ombudsman sa hiling nilang immunity. In fact, sabi sa akin ni Mrs. Napoles, immunity or no immunity, tutulong tayo sa gobyerno. Pero iaapila pa rin daw nila ang desisyon ng Ombudsman. Nais nilang patunayan na hindi si Napoles ang most guilty sa PDAF scam. Giit naman ni Justice Secretary Leila de Lima, sa simula pa lang, hindi na nila binigyan ng garantiya ang kampo ni Napoles na mabibigyan siya ng immunity sa kaso. Dagdag pa ni de Lima, hindi na kailangan ang iba pang ebidensya mula kay Napoles para sa kaso laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Yung tungkol naman po dun sa mga affidavits ni Mrs. Napoles. Opo. Hindi na naman po talaga kailangan yan dyan sa pagsasampa ng mga kaso na yan. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Miriam Defensor Santiago na there is a God after all matapos ilabas ng Ombudsman ang kanilang desisyon. Kasunod na hakbang na raw ang pagsasampa ng kaso kina Enrile, Estrada at Revilla. Noong Mayo pa lang, sinabi na ni Santiago na mababasura ang kanilang petisyon. Wala raw kasing mga bagong ebidensyang inihain ang mga akusado. Ikinatuwa rin ng whistleblower na si Ben Hurluy ang desisyon ng Ombudsman. Nagpasalamat ang kanyang kampo sa mga naniwala sa kanilang ipinaglalaban. Trisha Zafra, GMA News.